Kasama po natin ang spokesperson ng DOH, ASEC Albert Domingo. Merry Christmas, Ninong! Good morning, DJ Cha. Good morning, Arnold. Merry Christmas, Ninang at Ninong. Nako, ASEC, ako gusto ko agad magpasalamat sa iyo. Alam kong Pasko ngayon, pero tuloy ka pa rin sa pagserbisyo dito sa mga kapatid natin. To explain, itong ang bagong regalo ng DOH para sa mga senior citizens. Kailan po ba ito magiging epektibo? Yes, DJ Cha, yung ating AO 2024-17, yun po yung nagsasabi na hindi na kailangan ng purchase booklet. Effective immediately po yan, December 23. Pero nakiusap na rin po kami dahil alam namin na syempre it takes maybe a few days para kumalat ang balita. Bagamat nakita namin ang bilis ng pagkalat ng balita. Huwag naman po nating sugurin mga lolo't lola, yung mga butika kung ayaw nilang, baka naman kasi hindi pa nila alam. Pakita nyo sa kanila yung kumalat na authenticated yung galing sa amin na AO, or i-record nyo kami ngayon nila Arnold sa ni DJ Chacha. Sabihin nyo, ito sinasabi ng DOH, hindi na kailangan ng purchase booklet. Dalawa lang po yung kailangan, yung ating ID at saka yung pong reseta. Oo, maganda na banggit nyo yan ngayon, ASEC, kasi there's a confusion nung unang inilabas po itong AO na ito. Akala namin may mga rerepasuhin pa. Kasi yun din ang sinasabi ng ilang mga butika at ilan pong mga grocery na makikipag-ugnayan muna sa DOH kung paano ito maipapatupad nang hindi maabuso. So, effective na pala ito nung December 23. Yes, DJ Cha. Actually, naisip din po namin yan. Sabi nga namin, let's not complicate things. Alam po namin yung sinasabi nila na paano natin bibilangin. Ang sinasabi namin lagi, kami pong mga doktor na nagreseta at yung mga pharmacist and their assistants na marunong magbasa ng reseta, ang isang reseta dapat kompleto, nakasulat kung ilang tableta o kapsula ang pwedeng ibenta. Hindi naman pangalan lang ng gamot. Meron parang hashtag, hindi siya hashtag pero tinatawag ko nila siya hashtag. Yung hashtag dun sa reseta, kuya rin nakalagay hashtag 30. Ibig sabihin, yung reseta na yon ay para sa 30 na tableta lamang. So kapag nabentahan ng isang pasyente, simple lamang po mga pharmacists, no? Alam niyo to, mas alam niyo to sa akin. Dapat ilalagyan niyo lang ng linya yung 30, tapos kung ilan yun benta niya, sabihin natin 10. Di ang netong natitira ay 20. Di slash 30, tapos lagyan nyo 20. Kasi balik nyo yung reseta para sa susunod na bili ni lolo't lola, tignan nyo ulit, lolo't lola, nakalagay dito 20 na lang ang pwedeng bilhin. Hanggang mag-zero. Tapos pag nag-zero na yung reseta, kailangan na bumalik sa doktor. Ang doktor pwede naman niyang damihan kung tingin niya ay pang 3 months, pang 6 months, or pwede niyang iklian kung tingin niya dapat bumalik ka agad. Okay, pero nagkaroon po ba ng consultation with the drugstores and the owners of groceries and supermarkets dito po sa no booklet na purchase ng mga senior citizen natin? DJ Cha, nakita natin sa takbo ng 2024, simula pa lang nung first quarter, puro consultation na po in various fora. Meron sa House of Representatives, di ba? Meron sa House yung ating mga hearing, tapos meron yung mga informal conversations. Ang nagtulak po kay Secretary Ted, kaya talagang pinirmahan na niya itong December. Kasi una, matatapos yung taon, baka sabihan kami, 1 year nang nagko-consultation. Ikalawa, pag binasa talaga yung batas, Republic Act 9994, wala pong nakasulat na required ang purchase booklet. Sabi nga nila sa mga abogado, if it's not in the law, you should not add additional requirements. Mapapahirapan lang po yung ating mga senior citizen. Yung sinasabi niyo po na batas na yan, nung nagsimula po ba itong pagbibigay natin ng senior citizen discount sa mga seniors natin, nakaka-avail sila noon ng mga gamot? Or ng discount nang hindi ginagamit yung booklet in the past? Na-add na lang ba yan? Ganon? Hindi po. Yung nung 2010 and 2012, 2010 yung mas maagang AO ng DOH, nailagay po yung booklet. Kaya ang naging nakagawian is merong booklet. Pero DJ Cha, may konsepto sa batas na hindi dahil sa nakagawian ng isang bagay, kahit ito'y mali, ay ito na ang dapat. Kung ang batas ay iba yung nakasulat, babalik tayo dun sa nakasulat sa batas. At least ay mas klaro po ngayon, ASEC, na hindi na po pwedeng umapela pa itong mga may-ari ng drugstore, maging po ng mga supermarkets at groceries na hindi sila pwedeng magpatupad dahil naglabas na rin ng AO ang DOH. At ano pong posibleng kaharapin ng mga hindi susunod po dito? Halimbawa ay may pinuntahan pa rin dito mga seniors natin, kung hindi dala yung booklet, hindi sila pagbilhan. Saan po pwedeng magsumbong at anong kakaharapin nitong mga hindi susunod sa AO na ito?
Alright, so hindi ko kabisado yung mga penalty pero sigurado akong merong mga multa. May Mm. mga penalty dun sa ating batas sa Expanded Senior Citizens Act. Mm. At ang pwede po nating dulugan dahil ito po ay mga butika ay ang ating Food and Drug Administration, ang Okay. FDA po. Oo. Pasensya no, hindi ko kabisado yung hotlines pero may hotline po yung FDA na Oo. pwedeng tawagan or i-email. Tapos dun ho natin sabihin. Pero DJ Cha, sulod nga nung sabi ko kanina, Oo. dahil Pasko naman, ang mga lolo-tola, pagbigyan natin na pakita nyo lang ho sa kanila yung screen cap nung AO or i-record nyo kami. Kasi pag pinakita nyo sa kanila, baka naman malinawan sila at sumunod. Maraming ganong kwento na talaga namang hindi lang nila nabalitaan pa. Oo. Nung nabalitaan nila at sigurado silang hindi fake news, sumusunod naman. Ngayon, Oo. ibang usapan yung pag pinakita na, tapos ayaw pa rin nagmatigas. Ayun ang ibang usapan yun. Oo. Speaking of that, nag-cascade naman tayo ng information sa kanila to make sure na alam din po ito nito mga drugstores, supermarket owners and grocery owners. In implementation, DJ Cha, ito pong cascade ay through the FDA. So, Okay. opo, kaya DJ tuloy, DG Zacate, naging DJ si DJ. Si DG Zacate ay nag-disseminate nung ating information to the butikas. Pero kami nga mismo sa DWH nagsasabi, alam namin na meron talagang time lag. So, hindi naman kami kamay na bakal na just because lumabas ng December 23 ay pag hindi Penalty sumunod, agad. kulong or multa kagad. Oo. Hindi naman ho ganon kasi alam naming may time lag at Pasko. Kumbaga maiintindihan natin kung meron pa rin pong ibang mga establishments ang hindi alam. Ito pong AO na inilabas nga po ng DOH, cascaded through FDA. Punta naman po tayo dito sa issue naman, may mga grupo na nagsasabi, yun po kasing mga PWD, may booklet din hindi po ba? Sila din po ba sooner mapapasama sa po pwede na rin maka-avail itong discount o nung mga serbisyo o nung mga gamot nang hindi na kailangan itong booklet? Yung pong sa usapin ng PWD, hindi namin muna tinignan dahil yung malakas na clamor is mula sa ating senior citizens. Ngunit alam namin na kung ang ginamit natin na logic sa senior citizens ay para mag-comply sa batas at dapat mas madali dun sa buhay ng benepisyaryo, yun yung susundin natin. Pero kailangan pa namin ng tignan ng mas malalim kasi ibang batas po yung para doon sa PWD. Oo. Yun ho kasing sa senior citizens, medyo mas established na batas na siya since 2010. Saka nung nakita nga namin, sabi nga ng mga abogado sa loob ng DOH, parang this is a very straightforward correction, sabi nila. Not open to interpretation kasi wala sa batas na nakasulat Doon sa PWD, admittedly ako mismo, hindi pa ako nabibrief kung nakasulat ba talaga doon sa Republic Act nila. Yun yung mga kailangan sagutin At kung nakasulat man, ano ba yung takbuhin? Kasi like ito, diba, nakita mo sa interview, DJ, siya nakabisado namin yung sa seniors It just so happened nakagawian pero hindi naman nakasulat. Yung PWD, aralin pa namin kung ano ba ang history ng requirement na yun. Oo, tsaka siguro for PWD dahil may issue ngayon ng paggamit ng mga fake PWD IDs, kailangan siguro kung ipatutupad to sa kanila, maayos muna yung sistema ng listahan ng mga totoong PWD kasi nadadama yung mga totoo dun sa mga gumagamit ng peking PWD ID ngayon. Pero puntahan po natin ngayon, naka-code white alert ang lahat ng mga ospital at health facilities under DOH. Yes. Ang ibig sabihin po nito, para lang sa kapakanan ng mga kapatid natin, pag sinabi nating naka-code white alert, ASEC, ang ibig sabihin? Ibig sabihin po ng code white ay alerto yung mga ospital. Yun pong mga kagamitan ay kung kinukumpleto. Yung pong, kasi ayoko naman manakot pero ito na panahon ng paputok So parang okay, yung mga pangputol ng daliri, sa matitigas ang ulo, yung mga IV fluids, naka-stockpile po yan para mabilis ang kilos kapag dumating sa emergency room. Yun ho ibig sabihin ng code white. And ngayon this year, it's the first time na formally minomonitor ng DOH kasabay ng mga fireworks. Kung puputok yung mga fireworks, yung mga ugat kasama ang palad kapag nasa stroke puputok rin. So dapat tinitignan namin yung mga kaso ng stroke, ng heart attack. Binibilang rin yan starting this year from December 21 up to January 6. Kamusta po yung bilang ng mga injuries natin or firework-related injuries? Ngayong papalapit na po ang bagong taon. Mataas po ba compared last year? Nung ating pinakahuling tatala, actually inaantay kong sabi ko, mahihiya naman kay DJ Cha, hindi umabol yung for December 25, 6 a.m. Pero yung December 24, 6 a.m. yung kahapon, 25 total cases,
mas mataas po siya kumpara dun sa nakita natin sa mga nakaraang taon. No? Ang dahilan po nito nakikita namin and hindi na kami nagulat kasi habang palayo ng palayo dun sa pagtapos ng pandemya, syempre mas nagiging kumpiyansa ng mga tao. Pero DJ Cha, ito, I think baka kayo yung maging breaking, no? Yung takedown in terms of anong fireworks yung dahilan. Ngayon ko lang rin nakita at maglalabas din kami, pero kaya yata yung mauuna. Yung illegal fireworks, yung pinakamarami, I think as much as 84% nung ating mga kasong natala. This is for this year, yung pinakabagong data na 84% ay dahil sa illegal fireworks. Ang nangunguna ay si Boga, Siyam, tapos si Five Star, 5. So parang ang signal nito is parang kami rin nagko-coordinate din kami sa ating mga kapatid sa law enforcement kasi mukhang maraming matitigas ang ulo na kung hindi man nagbebenta ay gumagawa ng mga illegal na fireworks at yan yung nagiging dahilan ng karamihan ng mga injuries thus far. Oo. At bukod po dito sa napag-uusapan din po natin na nabanggit nyo na firework-related injuries at kanina tinitingnan din nyo po, naka-alerto kayo no, doon po sa mga kapatid natin naman na may kinalaman po sa mga pag-inom ng sobra, pagkain ng matatabang pagkain din ng sobra. Asek, napapansin din natin yung pagtaas ng bilang ng mga may ubo at sipon sa panahong ito. Ito po ba'y talagang ubo sipon lang o may kinalaman po ba ito sa COVID-19? Baka meron na naman pong bagong variant na kumakalat po sa ngayon? DJ Chai, na tama ka na sa panahon ngayon kung nandito ka sa Parañaque, maulan-ulan, no? So malamig na maulan. Ang dami talagang parang sakit na kumakalat na hawa pero hindi ho yan COVID-19. Ang dahilan po niyan is tuwing nagtitipon-tipon ng mga tao, nagpa-party o kaya magsisimba at sasama-sama, mas mataas yung pagkakataon talaga na mahawa dun sa mga nakagawian na natin tulad ng influenza or trangkaso, yung ubot sipon na common na tinatawag na rhinovirus. Yun po yung mga nakikita natin. Wala po kaming nakikita na pagbulusok o kahit pagtaas ng COVID-19. At yung mga COVID-19 cases na sobrang konti po, actually hindi ko nahuhawak yung numbers kasi parang kasama na siya dun sa regular monitoring namin, hindi na siya alert disease. Parang ito po yung mga cases like immunocompromised, yung matatanda po na nasa ICU. Pero konti lang po siya at hindi siya pumanik. Ang pumapanik po is yung mga common colds saka yung mga trangkaso. Oo, itong mga trangkaso and common colds, napansin niyo po ba yung rise nito sa mga bata? 3 weeks ago, kausap ko yung pedia ng anak ko at sinasabi niya, dami daw bata ang may ubot sipon po ngayon. Ang ating age disaggregation, hindi ko hawak yung numbers sa DJ siya, pero tama yung trend. Nakikita natin yung trend, no, across all ages rin naman. Ang pinaka naapektuhan talaga ng ating trangkaso or malatrangkasong sakit, influenza-like illness, ay yung ating mga bata at yung mga sobrang matatanda dahil sila yung mga mahihina yung mga sistema. Hindi ba, Asek, pagka baby, mga less than 1 year old, mas malakas pa yung immune system ng mga bata? Yun ang paniniwala? Hindi po. Iba ka ibig sabihin nyo, DJ siya, kasi yung mga baby, lalo na yung mga breastfed babies, no, kaya breastfeeding is still best for babies dahil yung tinatawag na antibodies galing sa kanilang ina na kukuha nila. So yun yung unang pampalakas sa katawan nila. Pero in the next few months, kailangan rin nila ng mga bakuna. Kasama niyan yung mga routine vaccines natin. Kaya kami po ay nagpapaalala pa rin kahit ang usapan natin ay fireworks at lahat. Kung meron po kayong baby na due na for magpabakuna po dahil kailangan ng tulong na yon para yung mga ganitong sakit hindi po makakadapo sa kanila. So walang dapat ikabahala itong mga magulang na nakatutok sa atin ngayon dito sa patuloy pa rin na pagtaas ng kaso ng mga bata kasi it's normal for kids na sila yung unang tatamaan and for senior citizens. Ito nga po yung mga binabanggit ninyo kanina. Pero puntahan din po natin itong sitwasyon naman na meron po sa Negros Island ngayon, Asek, kung saan may patuloy pa rin po yung emissions ng Mount Canlaon, itong mga voluminous, Mount Canlaon. Meron po ba tayong mga team from DOH na ipinadala doon para lang i-check kung ano pa po pwede maitulong dito po sa mga makakalanghap po ng abo dyan sa area na yan? Yes, actually, DJ, siya, kwento ko lang, no, konektado rin naman. Meron kaming Viber group ng mga DOH officials. Yung aming masipag na undersecretary, si Undersecretary Maestral, siya po yung in charge ng Visayas.
back and forth po yan na mula dito pupunta sa doon sa Negros kasi na may mga teams tayo na naka-deploy doon at parang meron kaming informal, sumasabay kami sa PHIVOLCS, internal lang naman sa amin na nalilitratuhan nga nila at nakakaawa nga, sabi namin USEC saka yung mga doktor at nurse at staff ng DOH mag-ingat doon, sumunod lagi kasi even as we speak, no, parang last night pa yon or kahapon nakikita namin na may bubuga talaga ng abo. Pinapaalala pa rin namin yung mga precaution. Ang number one precaution, DJ, lalo na sa ating mga kababayan na naroon sa paligid. Pag sinabi yung evacuate, magmatigas ang ulo. Dahil marami pong mga sakit, maraming perwiso ang maiiwasan kapag umalis na tayo, lalo na dun sa 6 kilometers sa danger zone. Yung susunod na peligro na dapat iwasan natin or mag-antabay tayo, yung ashfall, tsaka yung asupre. Magkahiwalay po yun, no? Medyo nahahalo-halo kasi ng ating mga kapatid sa media. Yung ashfall is yung abo, yung asupre is yung sulfur dioxide, yung gas. Oo. So, dalawa po yan. Yung gas kasi, lumulusot sa dun sa mask. Kaya sabi nga namin, the best intervention is to evacuate. Kasi alam naman ng PHIVOLCS kung saan yung takbo ng hangin. Oo. Ano mas delikado? Yung binabanggit nyo pong ashfall or yung asupre? Pareho po sila dahil pareho silang mga respiratory irritants. No? Si asupre ay maaari ka nga hindi makahinga dahil gas nga siya, no, na humahalo tapos mabaho siya, parang bulok na itlog yung amoy niya. Yung yung as naman po dahil very fine particles, maaaring lalo na dun sa mga may hika, matitrigger yung kanilang asthma tapos mahihirapang huminga. Ang first aid talaga po, kung kayo ay may hika, meron kayo sanang puff na dala, no? Yung parang spray na ginagamit ng mga may hika. So, as directed by your doctor or pumunta po sa pinakamalapit na health center doon po sa lugar. At yung evacuation centers, pinaparondahan rin po namin ng mga medical teams. Oo. Since Ase, kasama ka na rin namin, tanong ko na rin po ito, mabilis lamang. Tungkol po dun sa nitong mga nakaraang linggo na pinag-usapan na budget for the 30th anniversary po ng PhilHealth. Tama doon, nag-downgrade na po. Magkano na lang yung budget na gagamitin nila? Nung una, 138 million pesos kung hindi po tayo nagkakamali. May kumalat sa social media, DJ Cha, na 138 million na proposal na sa totoo lang hindi yon nakarating sa board of directors. Sa level lang po yon ng management. Ibig sabihin na internal dun sa PhilHealth kasi attached agency po sila eh. So, nung nakarating sa board of directors, nung kakamali, December 16 yung meeting, ang pinopose na figure officially is nasa 38 million. So from 138 to about 38 yung proposal. Tapos nung tinignan nila Secretary Ted at saka ng iba pang mga board members, no, yung proposal ng management, sabi nila, ano yung mga laman? So binuksan, may nakitang isang linya. I remember very vividly kasi I was connected to the meeting. I was also observing. Sabi nung mga board members, bakit may payong dyan na medyo, I think parang 17,000 na payong, tas medyo million yung cost. So na-defend naman ng management, sinabi ng management, kasi high quality na payong yan, ganyan. So sabi ng Secretary Ted, hindi naman sa quality ng payong yan eh. Hindi kasi maganda na meron tayong pinamimigay ng mga gamit na ganyan. Mag-focus na lang muna tayo dun sa mga benepisyo kaysa yung ganito. At sa kanilang tayo magpasikat kapag meron na tayong accomplishments when it comes to our core deliverables. In corporate speak, sa madaling pasalita, dun muna tayo sa dapat nating gawin kaysa yung mga palabok, sabi nga nila. So ang resulta, from 138 na di umano'y proposal, bumaba siya sa official proposal na 38, kinat down pa ng board, sabi ng board, alam na lang dyan yung talagang di na pwedeng atrasan kasi nasimulan na. At ang sinabi, yung palang mga postage stamps, yung mga para sa liham, yung mga stamps, na 323,000 na lamang at for the whole year na po yun. So parang yun na lang yung tiniran ng board kasi inappeal na lang ng management na nagsimula na sila with the PhilPost. Pero apart from that, all other collaterals, yung mga ibang giveaways, yung mga tumbler, yung mga payong, sabi ng board, wag muna. Mag-propose na lang uli kayo sa susunod kapag medyo maganda na yung performance natin. Oo. At nito lang mga nakaraang araw, sa issue pa rin po ng PhilHealth, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa, bukod sa St. Luke's, 800 million pesos na hindi pa nababayaran ng PhilHealth, meron din pa po bang ibang mga ospital ang kailangan pa ring bayaran ng PhilHealth? So, ang ating numbers na ibibigay ngayon, ito, baka bumaba na. Yung naaalala ko kasi sa DOH, nasa 15 million. Pero to be fair naman to our PhilHealth colleagues, nagkaroon na ng reconciliation. Nabawasan na yata by 6 million or something. So, baka kumalahati na.
And then yung sa private hospitals, nung dineclare rin ng PHAPI, sila Dr. Degrano yan. I saw in the news report na Yes. 6.6 billion yung sa kanila. Di umano yung nabawasan na rin naman, nagkakaroon ng reconciliation. Pero punot dulo nito, DJ Cha, is yan talaga dapat muna yung unahin na bayaran yung mga ospital bago tayo humingi pa ng dagdag na pera. Yun yung pananaw ng Board of Directors ng PhilHealth. Kaya sabi nga namin, yung nawala na zero is yung subsidiya, merong budget ng PhilHealth at ito yung mga natira-tira na hindi naman nagamit dati, ibayad na natin sa mga doktor, no? Sa mga health worker na deserve naman nila, sabi nga nun Senzi, kasi matagal ng services delivered. At pareho pa rin po ang stand ni Secretary Ted Herbosa na may surplus fund ang PhilHealth at kahit na wala po itong pondo or zero subsidy ito galing po sa gobyerno natin for the 2025 national budget, walang magiging problema sa matatanggap po na benepisyo ng mga miyembro tulad ko. Opo, wala pong magiging problema at kahit, alam nyo, ako as a communicator, sabi ko, para naman kasi kami nambobola pag sinabi namin, wala na kaming hinihinging pera, may dagdag benepisyo pa. Pero yun ho talaga yung estado dahil merong pera sa loob ng bangko na hindi na ilabas. Ngayon labang na ilalabas. At pag sinabi po namin na may dagdag na benepisyo, meron na talagang, for example, na published December 21, yung acute myocardial infarction na package. Sa madaling salita po, heart attack. So simula 2025, yung exact date, DJ siya, hindi ko mabigay, no? Pero published December 21. So I think mga 2 weeks from that, effective na siya. Magkakaroon na ng coverage, maski sa mga pobre, sa mga hospital in both public and private, pag na-heart attack po, bilihin niya Pilipinas tayo, kaya nating bayaran yung heart attack. So even yung mga sinasabi na mga embolization, yan yung mga high-tech na ginagawa. Magagawa natin yon na ng core, yung mga medical services sa maraming ospital. So yan po yung isa lang dun sa mga benepisyo na bago na iro-roll out sa 2025. Ang goal, DJ Cha, Arnold, is magpakitang gilas si PhilHealth para hopefully in the middle of the year kapag nag-apela na pwede na hubang ibalik yung subsidy. Hindi naman sinabi ng Kongresong hindi ibibigay kung maganda yung performance. Oo, Asek, meron na bang final figure kung magkano talaga tong hindi pa rin maano ngayon hindi pa rin madesisyonan kung ano ba talagang tawag, excess or surplus? Or ito ba ay reserve fund? 150 billion pesos. 150 billion yung aming surplus na nakikita dun sa surplus. Ito ay surplus, hindi reserve. Hindi po. Magkaiba yan. Magandang punto yan, DJ Cha. Kasi yung reserve is 281 na hindi talaga gagalawin. Bawal galawin ang 281. Ang gagalawin po or pagkukunan is yung 150 na surplus. Oo, kasi yung sinasabi niyo pong isa is nakalaan yun para sa mga future liabilities ng PhilHealth. Yes, and 2 years yun. DJ Shah, sorry magsisimba na ako in 5 minutes. I really have to appeal. Pero kami po yung nagpapasalamat, Asek Albert, pa rin sa oras niyo po ngayon at we hope sa 2025 lagi pa rin namin kasama kayo dito sa programa para po sa mga ipaparating natin na balita dito po sa mga kapatid natin na syempre nakatutok po sa ating balitaan. Merry Christmas, Ninong Albert! You're always welcome, DJ Cha, Arnold, and Manong Ted. Merry Christmas po sa lahat. Maraming salamat. Yan nga po si Asek Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH.